Naniniwala ba kayo mga kabayan na ang kapansanan ay hadlang para sa malakas na kapangyarihan na pumapatungkol sa lihim na karunungan? Tignan natin kung ano mangyayari sa kwento natin na ito. Isang malakas na ermitanyo ang may kapansanan. Pero mga kabayan, isang uri ng sumpa ang tumama sa mga karakter sa kwento at tanging malakas na ermitanyo lamang ang kayang magpagaling. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Magno, taong 1970. Antique. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Magno, taong 1970. Antique. Buntong hininga na lamang ang nagawa ni Magno matapos makita ang sunod-sunod na mga bangkay. Sinasabing biktima ang mga ito ng engkanto. Namumutla ang balat. Nangingitim ang mga mata. Walang anumang sugat. At kahit wala ng buhay, patuloy sa pagtulo mula sa bibig ang itim na ligido. Matapang ang amoy, pinaghalong imburnal at bulok na laman. Sa ngayon wala pa namang sibilyan. Ang mga biktima ay taong may karunungan. Gayunpaman, nagdulot ng pagkabahala sa manggagamot, albularyo, pati na rin mga antingero. Talagang nakakabahala ang kaganapan. Sino ba naman mag-aakala na ganito ang mangyayari? Kahapon lang nagiinuman tayo. Tapos ngayon, mababalitaan na patay na mga kasama natin. Tulog lahat sila nang umalis tayo, humihinga pa. Sarado mga bintana at pintuan. Nagkalat din ang pangontra. Kaya nakakapagtaka kung paanong nakapuslit ang ganitong kababalagan. Napaisip si Magno. Kaarawan ni Mang Pancho kahapon at dito sa sitio ginanap ang salo-salo. Nagtipon ang lahat. Ang matatandang maestro sa paunguna ni Mang Pancho, mga mag-aaral at si Magno. Lahat ng pagkain at inumin ay dumadaan sa mabusising pagsusuri. Sila-sila lang din ang nagtitimpla ng lambanog at alak. Maging pagkain mula sa sariling kusina para masiguradong ligtas ang lahat sa pagkain. Pero ano nga ba ang nangyari? Kalahati sa populasyon ang nasawi. Mang Pancho, tapos na ang hukay. Handa na ang libingan para sa mga kasama natin. Pero parang may kakaiba sa sementeryo eh. Napukaw ang atensyon sa sinabi ni Glenn. Nagmamadaling pinunta ng lugar. Kagaya ng sinabi, sa partikular na bahagi, may mapapansing nakailerang kabuti. Huwag papalin lang dahil dito ang tipikal na kabuti na mapapakinabangan. Isa itong bitag na mga lamang lupa. Sa oras na makuha ng tao, kahit hindi lutuin, epekto ang kababalaghang dulot. Si Mang Pancho ang humarap. Nagsagawa ng orasyon. Maya-maya pa ay dahan-dahang nilamon ng lupa hanggang sa maglaho. Binasbasan na rin ang buong lugar para masiguradong ligtas ang bangkay ng mga yumaong kasama. Inabot ng gabi ang paglibing. Matapos ang huling katawan, nasipat ni Magno ang grupo ng kalalakihan. Mabibilis ang akbang. Kaso nga lang, mapapansin na tila balasing. Huminto ang mga ito sa unahan. Matapos makahanap ng pwesto, naglabas ng inumin at pulutan. Ang lala talaga ng mga lasinggero ngayon ha. Wala nang paki kung tindahan o tabi ng daan o kakao yan. Basta makahanap ng pwesto, tatagay na. Wika ni Glenn. Ano pa nga ba? Ika nga nila kapag gusto mo may paraan. Huwag mo na silang pansinin, bilisan na natin, lumalalim na ang gabi. Sa sandaling lalakad na sana, biglang lumapit ang kalalakihan para mag-alok. Hindi nakatanggi,
dahil aminadong nauuhaw. Lambanog ang inumin kaya hindi nababahala. Hindi rin naman masyadong matapang ang timpla kaya pinatulan ng dalawa. Masayang kausap ang kalalakihan. Kagad nagpakilala ang mga ito. Nagmula sa karatig bayan, naimbitahan sa lugar para sa isang salo-salo. Kinulang sa tagay, kaya naganap ng mabibilhang tindahan. Hindi na nais pang bumalik sa tahanang nag-imbita, kaya naghanap na lamang ng pwesto sa tabi-tabi. Habang nag-uusap, isang bagay ang pinaglaanan ng atensyon ni Magno. Nakakatakam ang pulutan na inihain, isang karne na itim ang sabaw. Sobrang lambot ng laman, nakakalina ang amoy, at sa bawat subo tila ba lalo pang nagugutom. Nang makita ng lalaki ang pagkatakam ng binata, dinagdagan pa ito. Hindi makapaniwala dahil may daladalang kaldero. Biro pa ng isa. Tinakas lang doon sa selebrasyon. Ilang oras pa ang lumipas bago natapos ang inuman. Hinatid sila ng mga ito para masiguradong ligtas sa pag-uwi. Kanya-kanya na rin sa pagliis ng daan si Magno at Glenn. Pauwi ng tahanan si Magno, samantalang didiretso sa sityo si Glenn. Sa daan pa lang, napansin ng binata na medyo mainit ang hininga. Naninibago dahil hindi naman siya ganito sa tuwing makakainom ng lambanog. Sa bawat dighay, para bang nasa bibig pa ang pulutan. Umaalingasaw ang amoy. Bukod pa riyan, kapansin-pansin na hindi natunawan. Kung kakapain, animoy buo pa rin ang karne sa loob ng tiyan. Kagad uminom ng mainit na tubig para kahit papano umayos ang pakiramdam. Kaso nga lang, naubos ang isang termos. Ganun pa rin. Hindi makatulog dahil sa sitwasyon. Naubos maging garapon ng kape. Habang tumatagal lalong tumitindi ang kalagayan, naging mabaho ang hininga. Tumindi sa bawat digay. Nanigas ang tiyan gawa ng hindi natunawan. Lumipas ang gabi na ganun ang iniinda ng binata. Pagsapit ng umaga saka lang nakahinga. Pagbalik ng sityo, nagkausap sina Magno at Glenn. Katulad ng binata, ganun din ang naranasan. Hanggang ngayon, hindi maiwasang mapaisip kung ano ang nangyari. Naudlot ang usapan ng mabalitaan ang muling pambibiktima. Dalawang lalaki na walang pagkakakilanlan ang natagpuan. Namumutla ang balat. Nangingitim ang mga mata. Walang anumang sugat at kahit wala ng buhay, patuloy sa pagtulo mula sa bibig ang itim na likido. Napakunot ng noo si Magno. Hindi pamilyar ang amoy sa bibig. Ito rin ang samyo ng pulutang inihain kagabi. Tinawag si Glenn. Kinumpirma ito ng binata. Magno, parang iba ang kutob ko ah. Hindi kaya pakanato ng kalalakihan na nakainuman nating kagabi? Isipin mo ha, yung amoy ng pulutan, kaamoy ng bibig ng biktima. Naranasan mo rin ang paghihirap dulot ng pag-inom nating kagabi. Kung magkarugtong ang mga kaganapan, nakasalamuhan na natin ang mga kalaban. Kailangan nating sabihin kay Mang Pancho at iba pang maestro. Naaalala naman natin ang itsura nila, kaya sa oras na makita natin muli, wala na silang kawala. Teka sandali, huwag tayong padalos-dalos. Kilala mo mga maestro, hindi sila tatanggap ng impormasyon na hindi sigurado. May naisip ako. Alamin muna natin bago natin sabihin. Sumang-ayon si Magno sa naisip ng kaibigan. Pumasok muna sila sa sityo para tumulong sa mga gawain. Pagsapit ng takip silim, bumalik ng sementeryo para mag-abang. Ilang oras ang dumaan. Lumalim na rin ang gabi. Hindi may kakailata sa paglipas sa mga minuto. May mapapansin sa paligid. Walang tao. Walang anino pero may mga yabag.
Minsan naglalakad, minsan tumatakbo. Humihina, lumalakas ang tunog. At hindi lang yun. Sa tuwing hahampas ang hangin, naroon ang amoy ng pulutan. Tumitindi kagad. Hindi maipaliwanag ang dulot na pakiramdam. Maya-maya pa, may maririnig na bulungan. Animoy mga nilalang na nag-uusap. Magsasaboy lang ako ng asin, ha? Tandaan mo ano man ang mangyari. Wag na wag kang lalampas sa guwit. Magsisilbi itong proteksyon natin. Mga engkanto ang umaaligid. Sinimulan ni Glenn ang pagsaboy. Nanatili sa loob ng guhit ang dalawa. Maya-maya pa nagsimulang manggulo ang mga ito. Laking gulat nila. May presensya sa bandang likuran. Minsan pa'y manghihila ng buhok. May kung anong nanunusok sa tagiliran. At ang malala pa, lumipad sa kanilang direksyon ang katawan ng kahoy. Sa puntong ito, nakalabas ng guhit at dito umatake ang hindi nakikitang kalaban. Sinakal. Sobrang higpit na anumang oras hihiwalay ang ulo sa katawan. Hindi na sumayad sa lupa ang mga paa. Nakalutang sa hangin habang nakikipaglaban sa puwersa. Paulit-ulit pang binabalibag hanggang sa nahilo. Nanatili na lamang sa tabi si Magno. Sapo ang noo. Pinagpahinga ang sarili para makabawi ng lakas. Kaso nga lang muli na namang umarangkada ang kalaban. May humila mula sa likuran. Dito nakaramdam ng mas matinding pananakit ng katawan matapos paulit-ulit na binagsakan ng bato. Mabuti na lang nahugot siya ni Glenn. Dahil kung hindi, mauhulog pa sana sa bangin. Parehong habol hininga. Parehong natatakot sa kaganapan. Kaso nga lang wala ring magawa para lumaban. Walang alam sa karunungan si Magno. Samantalang kakapasok lang ni Glenn sa pag-aaral. Walang bitbit kung hindi sagradong asin na ngayoy naubos kakasaboy. Maya-maya pa, inakay ang isa't isa para makalayo sa lugar. Pagdating sa unahan, isang bata ang humarang. Masama ang titig nito, pero hindi makikitaan ang panganib. Sa kalaban nakatuon ang pansin, nakaagad sinalubong ng atake. Tulalang nakatitig ang dalawa sa galaw ng bata. Animoy may ikatlong mata para masilayan ang hindi nakikitang mga nilalang. Hindi lang yun. Bawat sugod tinatamaan ng kalaban. Hindi lang pisikal na lakas ang ibinida. Sinabayan din ng pag-uusal ng mga salita. Hindi naglaon. Isa-isang nawala ang mga nilalang. Hindi kayo magtatagal sa lagay na yan. Ngayon pa lang magpasuri na kayo sa may karunungan. Ang sabihin nyo, nakakain kayo ng tamarok. Kapag binanggit nyo ang tungkol dito, alam na kagad na manggagamot ang gagawin. Ipapayo ko lang, huwag nyo nang patagalin pa. Nagulantang sina Magno at Glenn sa narinig. Boses ng matanda ang kausap. Gayong sa paningin nila, isa lamang itong paslit. Hanggang bewang ang tangkad. Manipis pa ang buhok. Tinitigan lamang nila ito habang naglalakad papalayo. Narinig mo ba yon? Bata ang itsura pero matanda ang boses. Namamaligno ba tayo? Ang sabihin mo, maligno talaga ang batang yun. Naku, wag na tayo magtagal dito. Umuwi na tayo. Sa sityo nanuluyan ang dalawa. Diretso na rin sa silid dahil tulog na ang lahat. Sa kabilang banda, hindi na nais pang ipaalam ang nangyayari dahil paniguradong papagalitan. Kinabukasan, nagdadalawang isip lumabas dahil sa pasa sa muka. Bakas na bakas pa ang tanda ng pagsakal sa leg. Nagunahan sa paglabas ang dalawa hanggang sa napilitan ng magpakita nang si Mang Pancho na ang tumawag. Kagaya ng inasahan, puro tanong ang pinukol sa kanila. Nanatiling tahimik ang mga ito.
Inaantay kung sino ang bibigay at magsasabi ng totoo. Kaso nga lang, ginulat sa kasunod na sinabi ni Mang Pancho. Sabi ko na nga ba sumaglit pa kayo sa baryo eh. Kung hindi lang ako pagod kagabi, sinundan ko na kayo. Ayan tuloy ang natamo nyo. Nagtitipon ng mga barumbadong tambay doon sa kanto para sa gaganaping tagisan. Napagdiskitan kayo ano? Opo. Opo eh. Pasensya na po kayo ha. Bibili lang sana kami ng maiinom pero yun pa ang sumalubong sa amin doon. Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman namin sinabi na nagmula kami sa inyo. Hindi po madudungisan ang pangalan nyo. Oo nga po. Wala namang nakakilala sa amin doon kaya ligtas po ang reputasyon nyo. O siya, magpagamot nga kayo. Pumasok na uli si Javier. Siya ang titingin sa inyo. Nakaligtas man kay Mang Pancho, nahirapan naman sa harapan ni Mang Javier. Kilala ang manggagamot na ito sa angking abilidad at husay sa pagtukoy sa nangyayari sa pasyente. Kahit hindi pa simulan ang aktwal na gamutan, sa mga oras na ito, panay titig sa kanilang dalawa. Sila naman ay nakayukulang, pilit umiiwas sa makahulugang titig nito. Kaso nga lang hindi nakaligtas ng magtanong. Halata sa kilos nyo na nakalusot kay Pancho. Pero huwag kayo magpakampante kapag ako ang kaharap. Walang makakalusot sa akin. Ngayon sagutin nyo ang bawat tanong ko upang wala tayong problema. Ilan ang kalaban? Ilan ang umatake sa inyo? Hindi po namin alam, Manong. Hindi naman namin nakita eh. Nararamdaman lang namin sila. Sa katunayan, may lumitaw na bata pero boses matanda eh. Siya ang kumalaban sa mga nilalang. Kung hindi siya dumating, malamang pinaglalamayan na kami. Binanggit ba niya ang salitang tamaruk? Opo, yun nga po yung sinabi niya. Sabihin lang daw po namin yung pangalang tamaruk. Ano po ba yun? Isang uri ng karne na nagmula sa mundo ng engkanto. Parang karne ng baka, pero kapag ihahain ay may kasamang itim na sabaw. Malambot ang laman, nakakainganyo ang amoy. At higit sa lahat kapag natikman, lalo kang magugutom. Madalas itong naibabahagi sa tao, lalo na kung mahilig makipag-inuman. Pasimpleng ihahain sa pagbilang pulutan. At yung nakainuman nyo, mga balat kayong engkanto. Nagkatinginan sina Magno at Glenn. Hindi makapaniwala sa narinig. Maya-maya pa, ginulat sila ni Mang Javier. Hindi na maaalis sa kanilang katawan ang tamaruk. Nagsisimula na itong mabulok sa loob nila. Kapag nangyari, ang lason ay unti-unting kakalat na magsasanhi ng kamatayan. Sa takot na maranasan, agarang nakiusap pero malinaw ang pagkakasabi ng manggagamot. Wala nang luna sa sitwasyon, lalo na ilang araw na itong nasa loob ng katawan. Maaari pa sanang magamot kung ilang oras pa lamang matapos makain ang tamaruk. Imposible nang maalis yan. Kaya kung ako sa inyo, pumili na kayo ng kulay ng kabaong at mamili na din kayo ng pwesto sa sementeryo. Hindi alam ni Magno kung matutuwa ba sa sinabi nito. Lumapit kay Mang Pancho, pero para bang may harang sa mga mata nito, dahilan para hindi makita ang sitwasyon. Okupado ang isipan sa ideya na kaya nagkaroon ng pasa dahil sa pagkakadawit sa gulo, bagay na hindi naman totoo. Pinaliwanag ang buong kaganapan pero animoy hindi nakaunawa. Patuloy ito sa pagsabi na gawa lamang ito ng gulong na pasok. Nang masagad sa pangungulit nila, inabisuan na hindi na muna papasok. Binigyan ng linggo para makapagpahinga at may kondisyon ng sarili.
Palaisipan ang nangyayari, hindi lang sa kanilang dalawa ni Glenn, kundi pati na kay Mang Pancho. Mataas ang katungkulan at kaalaman nito sa lihim na karunungan, pero para bang nabura ang lahat ng yun para hindi matukoy ang naganap. Gayunpaman, isinantabi muna ito para bigyang oras ang pagpansin sa mga sarili. Isang araw, namalayan na lang ni Magno ang pagbabago ng katawan. Mabilis ang pagbagsak ng kalusugan, gayong oras-oras naman kung kumain. Pagdaan pa ng mga araw, bumalik ang pakiramdam na unang naranasan nung gabi. Dumidighay kahit walang rason. Matindi ang pag-alingasaw ng amoy. Bukod pa riyan, may humahalong itim na likido sa laway. Nanigas ang tiyan na para bang naroon pa rin ang karning pinulutan. Wala nang sapat na pahinga sa pag-inda nito. Maging si Glenn, dumayo sa kanila para malaman kung ito rin ba ang nangyayari sa kaibigan. Nang mapagtanto na pareho ng kalagayan, sabay na nag-isip ng paraan. Hindi pwedeng lapitan si Mang Pancho dahil hindi rin naman sila mauunawaan. Malino rin kay Mang Javier na imbis na makatulong, hikayatin lang sila na tanggapin ang mangyayari. Kung ibang maestro naman, hindi sigurado dahil pareho pang baguhan. Walang kasundo sa mga ito. Nang makatsyempo, tinawag ang kasamahan na napadaan. Nagpatulong hanggang sa magmungkahi. Subukan niyo si Mang Bano. Mahusay siya pagdating sa mga engkanto. Naranasan ko na dati ang kalupitan ng elementong yan. Siya ang tinakbuhan namin eh. Sa kabutiang palad na iligtas ako. Kung di ako nagkakamali, minsan niya nang binanggit ang tungkol sa tamarok. Ipapayo ko lang na huwag kayong pumunta kapag lasing siya. Nag-iiba yung ugali ng albularyo kapag nakainom eh. Sakto. Pwede kayong bumisita sa kanya ngayon. Nakasalubong ko siya kanina eh. Nasa kondisyon pa para makausap. Bilis-bilisan nyo lang din ha. May bit-bit yung alak eh. Matapos ituro ni Ronald ang daan, nagmamadali si Magno at Glenn sa paglakad. Iba yung pag-iingat dahil sa kalagitnaan ng bundok at gubat dumaan. Kapag nagkamali ka ng hakbang, siguradong pupulutin ka sa ibaba. Inabutan ng gabi. Bumuhay sa takot ng mga binata. Hindi mawaglit sa isipan ang sinapit nung sandaling sinugod ng mga elemento. Kumaripas ng takbo matapos marinig ang kaluskos. Lalo pang napabilis nang mapansin na may nakasunod. Pagdating sa unahan, hindi inasahan na nasa harapan na ng tahanan. Walang pagdadalawang isip na kumatok. Matagal bago nagbukas. Maririnig ang sunod-sunod na tanong ng matanda mula sa loob. Naninigurado na wala silang masamang balak. Matapos makumpirma, doon sila pinagbuksan. Kamot ulong nakatitig si Magno. Hindi mawari kung matatawa ba sa nangyayari. Hindi matanda ang kaharap kung hindi isang bata. Butot balat. Malaki ang tiyan. Kalbo. Malalaki ang mga mata. Tipikal na itsura ng tao na may karamdaman. Naglalaro sa edad na 10 ang naisip ni Magno, kaya nasabing isa itong bata. Maya-maya pa, nilinaw nito na hindi siya katulad ng naiisip dahil ang totoo, 50 taon na sa kasalukuyan. Meron akong karamdaman kaya ganito ang itsura ko. Gayunpaman, mabuti nakarating kayo sa tahanan ko. Marami nang sumubok at karamihan sa mga ito hindi nakaabot. Delikado ang daan. Nagkalat dyan ang tahanan ng iba't ibang engkanto. Kayo, anong sadya nyo? Pasensya na po pala sa naisip ko sa inyo. Naguguluhan lang po kasi kami. Marami nang nangyari sa amin eh. Didiretsuhin ko na po kayo. Gusto po naming magpatulong. May ideya po ba kayo sa tamarok? Tugon ni Magno. Napatahimik ang matanda. Mahabang katahimikan ang namayani. Maya-maya pa,
Binuhos ang laman ng tapayan sabay sambit na mga salita. Dali-dali rin silang pinapasok na para bang may paparating na panganib. May mga hindi maipaliwanag na kilos ang matanda. Katulad na lamang ng pagkumpas sa mga kamay, biglang pagsaksak sa hangin, at ang malala pa, sisigaw ng malakas. Hindi maunawaan kung anong lengguwahe ang gamit. Pagkatapos ito, saka lang sila naasikaso. Pinaliwanag ni Magno ang naganap. Mula sa sandaling kainuman ang mga kalalakian hanggang sa naranasan ang epekto ng kinaing pulutan. Habang nagsasalaysay, naghanda na magamit si Mang Bano. Mga halamang gamot, ugat, mga bote ng langis, lubid, at mga patalim. Binasbasan lahat ng mga ito bago bumaling sa kanila. Kaagad namang nagtanong si Glenn tungkol sa lubid at patalim. Sa puntong ito, mahalagang meron kayong pantali at pangsugat. Ganong kaseryoso ang sitwasyon yung dalawa. Hugutin natin mula sa kaloob-looban nyo ang tamarok. Kung kinakailangan buksan ng tiyan, gagawin natin. Kagad lumayo ang dalawa ng pasimpleng itarak ng matanda ang patalim sa mesa. Tinawanan nito ang reaksyon nila. Ibinaba ang patalim at pinaliwanag ang gagawin. Kaso nga lang, imbis kumalma sina Magno at Glenn, lalo lang natakot. Sino ba naman ang hindi? Kung literal na huhugutin mula sa lalamunan ang tamarok, itatali pa para hindi makapalag kung sakaling masasaktan. Nagbulungan ang dalawa. Nang magkasundo, nagpaalam pero sinarang mabuti ni Mang Bano ang pintuan dahilan para hindi sila makalabas. May batas ako sa tahanan. Kung sino man ang papasok na hihingi ng tulong, mananatili hanggat hindi pa tapos ang problema. Sa madaling salita, dito lang kayo. Makakaasa naman na magagamo. Natigilan ang lahat nang masok bigla si Glenn. Nagmistulang imburnal ang bibig sa pag-agos ng itim na likido, sinundan ng maliliit na hiwa ng tamarok. Tinignan ni Magno si Mang Bano. Kalmado itong inihahanda ang mga kagamitan. Iniupo si Glenn sa upuang bakal. Maiging tinalian ng lubid. Inihipan ng dasal at saka sinugatan ng tiyan. Sa paghiwa palang bumulwak ang itim na likido. Nakahinga dahil lumipat dito at wala nang lumalabas sa bibig. Kapansin-pansin ang pagbabago ng itsura ni Glenn. Unti-unting namutla. Nagsimulang umitim ang mga labi. Naninigas ang mga daliri. Hindi makausap. Nawawala sa katinuan. Tumitig na lamang. Sa kabilang banda, ang manipis na lubid ay walang ano-ano'y pinasok sa sugat ng tiyan. Nagwala si Glenn sa nararamdamang sakit. Lalo pang bumulwak ang itim na likido. Maya-maya pa dahan-dahang hinugot ang lubid. Sa bawat hugot, siya namang paghiyaw ng binata. Sa sandaling bumungad ang tamarok, saka naman nagbago ang katauhan. Animoy may sumapi, dahilan para lumakas at maging agresibo. Tumilapon pareho si Magno at Mang Bano. Sa puntong ito, taglay ni Glenn ang muka ng isang halimaw. Purong itim ang mga mata. Nanlilisik. Kulubot ang balat na parang may kaliskis. Isa-isang napigtas ang tali. Mabuti na lamang matibay ang nasa kaliwang kamay. Kahit papano ay may pumipigil. Sa kabilang banda, binasbasa ni Mang Bano ang dahon ng buyo. Dinuraan ng ilang beses. Sunod-sunod na hinagupit si Glenn. Ako pa ang sinisindak mong hayop ka. Huwag mo kong pakitaan ng bangis dahil wala sa bokabularyo ko ang matakot kanino man. Masyado kang kampante ano. Sa dahon ng buyo pa lang tiklop ka na. Huwag kang sumapi. Lisanin mo ang katawan ng binata. Gayon pa man nanatili ang sapi ng elemento dahil hindi madadaan sa sindak si Mang Bano. Katawan ng binata ang ginalaw. Sinaktan pero bago mapuruhan,
Nagsagawa ng orasyon si Mang Bano. Layo nitong ilipat ang sapi sa loob ng baon ng niyog. Maya-maya pa humandusay ang binata. Nakakulong na sa niyog ang elemento. Tinaraka ng patalim, dahilan para matigil sa pagwawala. Muling tinali ang walang malay na si Glenn. Isinagawa ang gamutan. Pero hindi maunawaan ni Magno kung bakit kinakailangang sugatan, partikular ang tiyan. Ginilitan kaunti sa leeg. Ipinasok ang manipis na lubid, gayon din sa tiyan. Pagkatapos ito, binasbasan ang dahon ng buyo at binalot ang muka ng binata. Nilapatan ng dasal hanggang sa dahan-dahan sa paghugot ng lubid. Sa tuwing hihinto, susugatan ang daliri hanggang sa lahat duguan. Habang nanonood si Magno, napapalunok sa ideya na siya na ang kasunod. Pagkatapos ng sugatan, muling hinugot ang lubid at sa pagkakataong ito, bumungad ang malaking hiwa ng tamarok. Buo pa ito. Animoy bagong luto na putahe. Bahagya pang umusok. Isinantabi ito. Sinelyohan ng dasal bago isinilid sa mangkok. Tinabunan ng dahon ng buyo. Laking gulat dahil sa muling paghugot ng lubid. May tamarok muli. Mas malaki kumpara sa unang nakuha. Lalong naguluhan si Magdo sa kasunod na ginawa ng matanda. Hiniwa ang tamarok ng pinong-pino. Pagkatapos nagtadtad ng mga halamang gamot. Hinalo lahat sa palayok habang nakasalang sapoy. Tinimplahan ng alum at langis. Paghango, pinakain lahat. Ginawa pang panulak ang baso ng lambanog. Makaraan ang ilang sandali. Lahat ng ito ay sinuka. Sinalo sa lagayan. Binalik sa palayok at isinalang sapoy. Itinabi pagkatapos. Sa puntong ito, formal na ginamot si Glenn sa pamamaraan ng albularyo. Habang nagpapalipas ng oras, hindi maitago ni Magno ang takot. Nagsimula na kasing maramdaman muli ang sintomas. Bawat hinga nangangamoy tamarok. Lalong nang lamig ng sulyapan si Mang Bano. Sinuri nito ang kalagayan. Napailing matapos mapagtanto. Ako po ba ang kasunod? Malala po ba ang kalagayan ko? Ano po mangyayari sa akin? Pwede ba kumalma ka muna? Para kang... Ay nako, napakaduwag. Kaya namatay ang karamihan sa biktima ng mga engkanto dahil dyan sa takot. Huwag mong iparamdam sa elemento na natatakot ka. Kahit naghihirap ka dyan, ipakita mong matapang ka. Sa kalagayan mo, aaminin ko may kaunting pagtataka. Kumpara kay Glenn, kaunti lang ang epekto nito sa iyo. Kumbaga, hindi masyadong nag-ugat sa kaloob-looban mo. Matanong ko lang, ikaw ba ay may kaanak na may inaalaga ang elemento? Kahit matagal na panahon na? O kahit hindi alaga? Pwede yung matalik na kaibigang engkanto. Kahit anong lahi, basta elemento. Ho? Ano namang kinalaman yan? Hindi ko rin po alam eh. Lumaki ako sa lansangan. Namatay ang mga magulang ko sa isang trahedya. Yung lolo ko daw dating manggagamot pero hindi nakatagal sa larangan. Wala akong alaala kasi. Hindi pa naman ako pinapanganak nung nabubuhay pa siya. Bakit to? Kinilala ng engkantong nagbigay ng tamarok ang ninuno mo na minsan nang may koneksyon sa kabilang mundo. Maaring naranasan mo ang epekto pero hanggang doon lamang yon. Kumpara kay Glenn, madaling maalis ang tamarok dyan sa kaloob-looban mo. Nabuhayan ng loob si Magno, kaso nga lang binabagabag sa sinabi ng albularyo. Hindi maiwasang mapaisip tungkol sa ninuno. Ang naabutan lang kasi ay kwento. Naudlot ang pag-iisip nang tawagin para sa gamutan. Hindi na tinalian dahil ang sabi ni Mang Bano, hindi siya magiging agresibo. Matapos basbasa ng dasal, nakaramdam ng panghihina. Sinimulan na rin ng albularyo ang panggagamot.
Binalot ang muka ng buyo. Ginilitan kaunti sa leg. Sakto lang na maipasok ang manipis na lubid. Sinugatan naman siya sa tiyan at doon pinasok ang kabilang dulo. Naramdaman ng binata ang dahan-dahang paggalaw ng lubid sa pagitan ng laman, maging ang pagkapit nito sa matigas na tamarok. Hindi kayang pigilan ang dulot na sakit. Maya-maya pa bumulwak ang itim na likido. Sa kabutihang palad dire-diretso ang paghugot hanggang sa nailabas ang tamarok. Makikita sa karne na para bang kinain, may bakas ng kagat sa magkabilang gilid. Binalot ito ng dahon at saka isinalang sa kumukulong tubig. Sa ideyang ito, naglalaro sa isip ng binata na ipapakain sa oras na hanguin. Dito pa lang, bumabaliktad na ang sikmura. Matapos hugutin ang natirang lubid mula sa katawan, sinimulan ang pagtahi ng mga sugat. Pinagpahinga si Magno habang inaantay na umepekto ang gamot. Maya-maya pa, nagulantang sa biglaang pagliyad ni Glenn. Pikit ang mga mata nito, pero ganon kaagresibo ang kilos. Nag-iba ang kinalalagyang papag. Dahang-dahang nakalas ang taling lubid. Lumilikha na rin ng ingay na animoy asong baliw. Saka lang natahimik nang dumaan si Mang Bano. Kahit laway nito ay may karga ng dasal. Umayos si Glenn, pero makikita sa kilos ang kagustuang makawala. Hindi pinayagan ni Mang Bano. Nilapatan ng dasal ang dahon ng buyo, sabay tapal sa mukha ng binata. Sa pamamagitan nito, nawalan ng malay, tinali ang dahon para mapigilan ang muling pagmulat. Maswerte ka dahil hindi ka nagaya sa kaibigan mo. Mamaya pwede na kitang pawiin. Ako na ang bahalang humarap sa elemento para sa panapos na ritual. Itong kaibigan mo dito muna. Marami pa akong gagawin para tuluyang umalis ang kapit ng tamarok. Pinakiramdaman ni Magno ang sarili. Ang tinahing sugat na lang ang sumasakit. Nang abisuhan ni Mang Bano, hindi umalis ang binata. Piniling manatili para samahan si Glenn. Habang napasa ilalim sa ritual ng kaibigan, sumama sa albularyo para isagawa ang panapos na hakbang. Ang tamarok. Dinikdik ng pinong-pino. Matapos basbasa ng dasal, inilibing sa lupa. Sa bawat usal ng orasyon, isa-isang tinarak ang patalim. Maya-maya pa, gumuho ang itim na likido mula mismo sa kailaliman ng lupa. Sa napapansin ng binata, bumigat ang pakiramdam ng paligid. Sa pagbuhos ng lambanog ng albularyo, lumitaw ang mga nakainuman nilang lalaki. Sa puntong ito, hindi malinaw ang mga muka. Umaaligid. Nais lumapit pero hindi magawang lagpasan ng harang. Sa pagpapatuloy ng ritual, sa pagsaboy ng pangontra, isa-isa ding naglaho. Hinukay ni Mang Bano ang tamarok. Naghiwa ng maliit na peraso sabay abot sa kanya. Nanlaki ang mga matang nakatitig sa albularyo. Kainin mo na para matapos na ang sukpa. Pikit matang kinain ni Magno ang tamarok. Sa pagkakataong ito nag-iba ang lasa. Sobrang pait. Nangangamoy kalawang at matigas. Gayon pa man ay nilunok pa rin. Sa pagbalik ng tahanan, naabutan si Mang Pancho at Flores. Masama ang titig ni Mang Pancho kay Mang Bano. Tinginan pa lang ay namumuo na ang tensyon. Binigyan ng oras ang dalawa upang makapag-usap. Nalaman ni Magno na magkaaway ang turing ng matanda sa isa't isa. May alitan sa pagitan ng mga ito magmula pa noon. Sa kabila ng pagkakapareho dahil sa larangan, nananatili sa mga puso ang galit. Kung hindi ko lang napansin ang pagkawala ng mga binata, hindi tayo magkikita. Hindi ako makatagal sa pagbumuka mo. Nakakasuka. Hanggang ngayon mataas pa rin ang tingin mo sa sarili, Pancho. Ikaw ba?
Hindi ka ba nahihiya na lumapit sa akin ng mag-aaral mo sa halip na ikaw ang tumulong? Wala ka pa ring pinagbago. Madali kang malinlang. Ni hindi mo napansin na may nakain na tamarok ang mga binata. Makikita sa reaksyon ni Mang Pancho ang pagkabigla. Nag-iwas ng tingin si Magdo nang sumulyap ito. Nang malaman ko magkaaway pala sila, hindi ko na sinabi ang tungkol sa tamarok. Pasensya ka na kung dinala ko si Mang Pancho. Nagtataka siya kung bakit wala ang dalawang binata. Nag-utos si Mang Pancho na pauwiin ang mga binata, pero natigilan sa sandaling makita ang kalagayan ni Glenn. Sa pagkakataong kasing ito, balot ang buong katawan ng dahon at dasal. Ito ang kalagayan ng isa mong mag-aaral. Hindi ko itatanong kung paano mo ginagabayan ng bata. Halata namang pumalpak ka. Gayunpaman, asahan mong ililigtas ko si Glenn. Personal na lumapit ang bata, kaya kargo ko ang responsibilidad. Huwag mo ring pilitin na sumama pabalik si Magno. Kailangan ko pa ang bata. Sige na, makakauwi ka na sa inyo. Napabuntong hininga si Mang Pancho. Makikita sa mukha na nainsulto. Galit na umalis sa lugar. Akala pa'y makakahinga na, pero sumunod ang panggugulo ng mga elemento. Nasa bakuran, nagbalat kayong mga lalaki, umaaligid at naghahamon. Hinarap ito ni Mang Bano. Ang bitbit na mga dahon ng boyo ay isa-isang nilamutak. Binasbasan, dinuraan, sabay hagis kung saan-saan. Makikita sa mga elemento ang reaksyon. Natatakot mapalapit sa dahon. Dito naging malinaw ang pakay. Sindak naman ang dulot kay Magno. Tanda, huwag ka nang makialam dito. Alam mo sa iyong sarili na kahit gamutin pa ang tao na nakalunok ng tamarok, hindi pa rin magtatagal ang buhay. At isa pa, itong binata lang naman talaga ang sadya namin. Ninuno niya ang rason kung bakit kami narito. Ninuno niya lang naman ang bukod tanging umubos sa lahi namin. Mabuti na lang nakatakas kami kaya nakaligtas. Ang manggagamot na yon ang lumapastangan sa aming pagkakakilanlan na kahit kapwa engkanto, hindi kami pinagbigyan. Huwag ka nang magkaila. Kalat ang balita ng pambibiktima nyo. Ilang manggagamot, albularyo, at taong may karunungan ang dinali. Hindi lang si Magno ang sadya nyo sa mundo namin. Layo nyong isa-isay ng may karunungan. Sige, papakinggan ko kayo. Kung may atraso ang ninuno ng binatang ito sa inyo, ano naman ang balak nyong gawin? Anong kinalaman ng binata na hindi pa nailuwal sa panahon na yon? Naghahanap lang ba talaga kayo ng gulo? Hindi gulo, tanda. Gusto lang naming ipamuka sa manggagamot na yun na may laban kami. At dahil wala na siya, apo niya ang magbabayad. Ganun ba? Paano kung sabihin ko na hindi ako makakapayag na galawin nyo si Magno? Bago nyo siya masaktan, sa akin muna kayo dadaan. Yun ay kung malalampasan nyo ko. Nagkatinginan ang kalalakian. Nag-uusap ang mga ito sa titig. Gayunpaman matapos magkasundo, taas noong hinarap si Mang Bano. Sila pa mismo ang naghamon. Natawa ang matanda. Pasimpleng pinunit ang dahon ng buyo. Pagkatapos duraan, pinalipad sa hangin. Tinangay ito patungo sa kalalakian. Hindi nakakilos sa ginagalawan, nanatiling tuod hanggang sa pinulbos si Mang Bano. Naglaho ang mga ito. Natunaw ang katawan na parabang nilamutak na dahon. Si Magno sa kabilang banda, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Nakita mo na. Ako pa ang hinamon. Sila naman itong walang sapat na kargada para humarap. Hindi porket nilalang na nagmula sa kabilang mundo, mamaliitin na ang taong katulad ko. Inaral ko ang lahat sa inyo, kaya huwag kayong umasa na
na matatalo niya ka. Nakahinga ng maluwag si Magno. Naunawaan ang kaganapan na hindi basta-bastang biktima ng elemento kundi nakatadhana siya. Bulabugi ng mga ito sa ginawa ng ninuno nung araw. Bagay na wala naman sana siyang kinalaman pero naranasan ang kalupitan. Gayunpaman laking pasasalamat dahil nariyan si Mang Bano. Sa pagdaan ng mga araw nagkamalay din si Glenn, kaso nga lang hindi makausap ng maayos. Tumititig lang ito. Animoy naging bingi. Hindi pa rin gumagaling ang sugat, lalo na sa tiyan. Buhay na buhay. Paminsan-minsan kumaglabas ng itim na likido. Sasaklolo naman si Mang Bano sa tuwing mangyayari. Maliban pa dito, may pagkakataon na sasapi ang engkanto sa katawan ng pasyente. Ito ang bagay na naguluhan ang albularyo. Sa pagkakalam, pinaslang lahat ng elementong may kinalaman sa tamaruk. Ito ang mga kalalakihan na nakaharap nung gabi. Naglakbay pa ito para magsaliksik. Dumayo na rin sa sityo si Mang Pancho para mangalap ng impormasyon, kaso nga lang wala pa ring ideya. Sa araw na ito, nagpaalam uli si Mang Bano para ipagpatuloy ang pananaliksik. Naiwan si Magno sa pagbabantay. Maya-maya pa dumating si Mang Javier. Hindi maitago ang pag-aalala kay Glenn nang makita ang kalagayan. Dumayo ko sa kabilang bayan para manggamot. Doon ko lang nalaman ang nangyari nang makabalik. Kumusta ka naman? Magno, halata naman na maayos ka, pero naging biktima ka rin. Ano ang sabi ng albularyo? Kailan gagaling si Glenn? Naghahanap pa po ng lunas si Mang Bano. Hindi sasapat ang mga kagamitan niya rito para lunasan si Glenn. Kahit papano, napipigilan sa tuwing aatakihin. Pero hindi nito kayang alisin ang kapit ng tamaruk. Kayo po ba? Baka may alam kayo tungkol dito. Tulungan niyo naman po siya. Nagdadalawang isip si Magno na sabihin ito. Naalala ang pakikitungo ni Mang Javier nung lumapit siya. Hinikayat pa silang mamatay kaysa makaligtas sa sumpa. Sa puntong ito, mabuti na lamang nagbago ang pasya ng manggagamot. Humiram ng kagamitan ni Mang Bano. Nagsimulang maghalo ng mga sangkap. Sariling sangkap ang ginamit pero nagtaka ang binata nang hugutin mula sa bayong ang karne ng tamarok. Pinong-pino ang pagkakahiwa. Inihalo sa gamot. Pinakain kay Glenn. Gusto sanang pumalag ni Magno pero naalala ang huling ginawa ni Mang Bano para putulin ang sumpa sa kanya. Naisip din na baka isa ito sa pamamaraan. Kaso nga lang, nang masilayan ang kakaibang ngiti sa mukha ni Mang Javier, naalerto ang binata. Lumantad ang tunay na katauhan ng matanda. Kay tagal kong nag-intay para makilala ka, apo ni Arnulfo. Hindi ko makakalimutan ang ginawa ng lolo mo sa angka namin. Siya rin ang dahilan kung bakit ko piniling umanib sa poder ni Pancho dahil alam kong naroon ka. Inantay ko lang na tumuntong ka sa tamang edad. Natuwa pa nga ako dahil utusan ka lang. Hindi ka nag-aral ng karunungan. Naisip ko na madali kang ligpitin dahil wala kang alam. Kaso lumapit ka naman kay Bano. Pinaslang din ng matandang yon ang natitira kong kalahi. Naging malinaw sa binata ang sinabi ni Mang Javier noong sinuri sila nito. Hindi lang pala sila hinikayat para mamatay. Personal na galit ang nag-udyok. Sa pagkakaunawa ni Magno, nadamay si Glenn sa sitwasyon. Wala nang oras para sisihin ang sarili dahil nasa harapan ng tunay na hamon. Naging alerto nang umusal si Mang Javier. Sumiksik sa sulok para protektahan ang sarili, pero nang mapansin na walang epekto ang ginawa ng manggagamot, hinayaan itong umusal ng umusal. Nang mapansin na nakatayo lang ang binata,
Binago nito ang atake. Sumugod ng taga. Kaso para bang may hindi nakikitang puwersa na pumoprotekta kay Magno. Kusang umiilag ang sarili. Bagay na hindi alam kung paanong nangyari. Maya-maya pa muling sumambit ng orasyon si Mang Javier. Sa puntong ito lumitaw ang karne ng tamaruk. Nanuot ang nakakali ng amoy. Nagsimulang matakam si Magno. Nais agawin sa matanda para tikman. Mabuti na lamang tumimbang ang puwersa dahilan para pigilan siya. Nang hindi pa rin umepekto ang ginagawa ni Mang Javier, pinagsabay ang orasyon, dasal, pisikal na atake, panlilin lang gamit ang tamaruk. Alinman dito ay hindi gumana, kahit si Magno ay naguguluhan. Anong meron sa'yo? Bakit hindi ka matamaan? May ibinilin ba si Arnulfo sa'yo? Kahit ako nagtataka kung anong nangyayari. O baka naman hindi ka lang talaga marunong sa orasyon. Walang epekto. Sinubukan ni Mang Javier na umatake sa labas. Naisip na baka may pangontra sa tahanan ni Mang Bano, kaya naisawalang bisa ang kakayahan. Subalit ganun pa rin. Natawa na lamang ang binata dahil anuman ang gawin nito na uuwi sa wala. Nang masagadang pasensya, binitawan nito ang mga gamit. Mano-manong nilabanan ng binata. Mabilis at maliksi. Hindi makailag si Magno hanggang sa naibagsak. Sa sandaling nagsunod-sunod ang kamao, kinabahan ng binata. Nakatsyempo si Mang Javier. Pilit isinubo ang tamaruk. Sa kabutiang palad lumabas na si Mang Bano. Walang laban si Mang Javier. Bawat atake ni Mang Bano, direktang tatagos sa katawan. Dito napagtanto ni Magno kung gaano kalakas ang albularyo. Wala sa oras na naibagsak ang kalaban. Kahit naghihingalo, nakuha pang magsalita. Masyado kang pakialamero, tanda. Pasalamat ka't hindi ikaw ang inuna ko. Kapag nakakuha ko ng pagkakataon, huwag mong pangarapin na sisikatan ka pa ng araw. Papatay kita. Ikaw kamo ang huwag mangarap. Ang dami mo pang sinasabi. Hanggang dito ka lang naman. Hindi ka nasisikatan ng araw. Mula sa kung saan lumitaw si Mang Pancho, kasama ang iba pang maestro. Lahat ng mga ito ay sumambit ng orasyon. Sumigaw si Mang Javier. Hindi mapakali. Kusang nilabasan ng itim na likido ang katawan. Maya-maya pa todo ang pagduwal para maisuka ang napakalaking tamaruk. Para itong buong hita ng baboy. Nang mailabas unti-unting nang hina, hindi tumagal. Binawian ng buhay. Hindi ko inasahan na nagpatuloy ako ng peste. Masyadong matibay ang sabulag at pananggalang. Labis din ang tiwala ko, kaya hindi ko naisip ang anuman. Magno, patawarin mo ko kung hinayaan kong mangyari ang lahat ng ito. Pwede mo kong isumpa, kahit ako man ay hindi mapapatawad ang sarili. Hinayaan kong maranasan ng tagasunod ang ganitong klase ng pambibiktima. Ang tanda mo na, ang drama mo pa. Mabuting tao si Magno, kaya mapapatawad ka niya kahit hindi mo hilingin. Maiwan ko muna kayo. Gagamutin ko si Glenn. Sumunod si Magno upang masaksiyan ng panggagamot sa kaibigan. Kagaya ng prosesong ginawa sa kanya, ito din ang ginamit dito. Naganap ng pwesto sa bakuran, isinagawa ang ritual. Matapos ibalot ang tamaruk, inilibing sa lupa, binasbasan, nilagyan ng orasyon. Maya-maya pa hinukay muli at pinakain kay Glenn. Nagdagdag pa ng basbas si Mang Pancho. Sa kabutihang palad tuluyang naalis ang sumpa sa katawan ng pasyente. Umayos na ang kalagayan. Dito na pag-usapan ang nangyari. Ngayon lang din napagtanto na may lahing engkanto si Mang Javier. Nang ungkatin ni Flores ang katauhan nito, nalaman na biktima ng elemento ang ina ng matanda. Nagbunga ito at si Mang Javier ang kinalabasan. Namuhay sa mundo bilang tao,
Subalit malakas ang kapit ng katauhan ng nilalang. Nasa kanyang dugo. Mahusay magtago ng pagkatao, kaya walang nakaalam. Kinutuban si Mang Bano nang hindi gumaling si Glenn matapos ang ilang ulit na gamutan, kaya pinuntahan si Mang Pancho. Napansin ang presensya ni Mang Javier at doon na natalakay. Pagkatapos ng pangyayari, bumalik sa sityo si Magno at Glenn para magpatuloy sa paninilbihan. Si Glenn bilang manggagamot, samantalang si Magno bilang tagasilbi. Sa kabila ng karanasan, hindi pa rin nagbago ang pasya ng binata. Ayaw niyang may matutunan sa karunungan sa takot na pagdiskita ng mga kalaban. May karunungan man o wala, lalapitan pa rin ang panganib. Mas pipiliin kong wala na lang alam. Ayoko magkaroon ng kalaban na hindi ordinaryo kagaya ng aswang, maligno, engkanto. Ilang taon na ako dito sa sityo. Nasaksiyan ko ng iba't ibang kaso. Madalas binabalikan ng kalaban ng taong may karunungan. Hindi naman sa naduduwag ako, pero mas gusto ko maging matiwasay yung pamumuhay ko. Kaya naman sa pagbalik sa sityo, simpleng utosan lang ang binata, pero hindi nangangahulugan na isa siyang mababang uri. Nasa dugo ni Magno ang pagiging dibino, ang natural na katangian na magpagana ng mga kaalaman. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ng Tamaruk, ang sumpa ng engkanto na kapag hindi nagamot, kamatayan ang ihahatid sa'yo. Kumusta mga kabayan? Magbabasa tayo ng patotoo patungkol sa marakuyo bracelets natin. Ayan na yung mga bagong version natin, yung white saka lava, pero nandito pa rin yung OG version na glossy black and brown mga kabayan. Dako tayo sa ating first patotoo. Baka 5 lang yung basahin ko kabayan, sobrang dami na kasi nito. Sabi ng kabayan natin, dumating na po yung marakuyo bracelet ko po. Grabe po yung kabog ng dibdib ko habang ino-open ko, tas nang nahawakan ko na sobrang saya ko po. Tapos suot ko po siya nang matulog ako, ang sarap ng tulog ko. Umaga ako nagising. Totoo po ang lahat ng sinabi nyo. Pakita natin yung comment. Andyan yan kabayan. Sabi ni kabayang Miss Carter. Basa pa tayo ng isa kabayan. Okay, etong next comment natin kabayan ay mula kay Yvonne Octoso. Ang sabi niya, grabe ang product na marahuyo. Unang suot ko pa lang, 2 araw pa lang, ramdam ko na kaagad yung energy. Parang nililinis niya yung dark thoughts ko, naging positive ako, kalmado at mas malinaw na ang pag-iisip. Dati, di ako naniniwala pero ngayong nasuot ko na, totoo pala, nagbibigay talaga ng proteksyon. Salamat seller, fast transaction pa. Next comment, basa pa tayo mga kabayan, sabi ni Big Boss. Thank you sir, bilis dumating, ang ganda ng marahuyo white. Quality napakaganda at napakagaling ng gamit na ito. Complete and no damage. Thank you Sir JD, God bless always. Salamat din Big Boss. God bless also. Ilan lang yan sa mga patotoo patungkol sa Marahuyo bracelet mga kabayan. Pwede nyong i-check, i-visit nyo yung Lika Merchandise. Makikita nyo yung sobrang daming reviews. Kalimitan kasi sa mga reviews na nababasa ko mga kabayan, una nawawala yung pangangati nila kapag suot ang Marahuyo bracelet. Sa gabi nakakatulog sila ng payapa, nawawala na yung mga panggagambala. Yung pananakit ng tiyan, yung pananakit ng ulo, magmula nang nasuot nila yung Marahuyo bracelet, nawala lahat yun mga kabayan ko. Ang Marahuyo bracelet kasi itong suot-suot ko ay depensa espiritual. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Nandito rin yung tinatawag nating rebuelta mga kabayan ko. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. Kung interesado ka, pili ka ng version na gusto mo mga kabayan, pare-pareho yan ng bisa. Visit nyo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.